Hello po. Humihingi po ako ng pasensya kung ngayon lang po ako nakapag-upload kasi na-busy po ako sa pag-asikaso ng mga pinakargo ko at sa pag-uwi ko po. Hanggang sa nakauwi sila ay hindi sinabi ni Lorelai sa mga kasamang natanggap niyang mensahe. Umakyat siya sa kanyang silid pagdating nila. Bitbit ang mga gamit na binili ni Emmanuel para sa kanya. Pumasok siya roon at pinatong ang dala sa paanan ng kanyang kama. Pagkatapos ay humiga na siya at natulala sa kisame. Doon lang nagsilabasan ang mga luha na pigil niya. She is afraid. Ngayon lang niya naranasan ng ganito. Nakakatakot pala talaga kung ikaw nang nakakaranas. Hindi niya alam kung gaano siya katagal umiyak habang tahimik na nagdarasal. Nakatulugan niya yon at nagising lang nang may kumatok sa pinto ng kanyang silid. Hey, it's me. Are you awake? Narinig niya ang boses ni Alfir. Mabilis siyang bumangon at binuksan ang pinto ng silid. Bumungad sa kanya si Alfir na nakasuot lang ng cream polo shirt at brown chino pants. Looking so casual pero ang lakas pa rin ng dating. Hindi agad ito nakapagsalita. Pinakatitigan siya nito ng mabuti. Never mind. I'll just bring your dinner in. I'll be back. Tumalikod ito at muling bumaba. Hinayaan niyang nakabukas ang pinto ng kanyang silid at naglakad palapit sa salamin. Doon niya lang napagmasdan ang sarili. Medyo namumula pa ang mga mata na halata talagang umiyak siya. Bakit hindi ko man lang naisipang maghilamos muna bago humarap sa kanya? Tanong niya sa sarili. Naglakad siya papunta sa CR para maghilamos at ayusin ang sarili para sa muling pagharap niya kay Alfir. Nang mahimasmasan ay napagbasyahan niya ng lumabas at naroon na nga si Alfir sa tapat ng pintuan ng kanyang silid. Buhat-buhat ang isang tray ng pagkain. Hindi ito pumasok kahit nakabukas naman ang pintuan at ito pang nagmamay-ari ng bahay. May I come in? He asked. Tumango naman siya. Oo naman, bahay mo kaya to? Ani Laura. Ipinatong ni Alfir ang pagkain sa bedside table. Then he switched on the lampshade. But this is your room, he pointed out afterwards. Nagkibid balikat na lang si Laura. Ano palang sadya mo? Anya at naglakad papalapit dito. He motioned the tray of the food. I was about to ask you if you'd like to join us for dinner. But it seems like you're a bit off today. So I brought your food here instead. Paliwanag ni Alfir. Naupo siya sa side ng kama malapit sa bedside table. Salamat po. Anya. Maupo ka po muna. Laura offered the space beside her. If something bothers you, let's hear it out. I'm all ears. Ani Alfir. Pinakatitigan niya sandali si Alfir. Pinagkatiwalaan siya nito. And he trusts him more than anyone. Kaya dapat lang nitong malaman. Binuksan niya ang cellphone at pumunta sa messages. Pagkatapos ay inabot yon kay Alfir. Habang nagbabasa ito, nagsimula siyang magkwento. Kanina pagkatapos namin mamili ng mga gamit para sa eskwela, nagyaya si Ate Mera na manood ng sine. Habang nanonood kami, natanggap ko yung mga mensahe at wala akong maisip kung sinong pwedeng gumawa niyan sa akin. Hindi ko pa nasasabi to kila Ate Mera, Kuya Kiyuz, at Kuya Manu. Sa'yo pa lang. Pagkwento ni Laura. Bahagyang gumanang pakiramdam niya matapos niyang sabihin ang nangyari kay Alfir. Is that so? Inilabas nito ang sariling cellphone. Don't tell anyone about this yet. Only to me. I need to investigate. Kinuhanan ni Alfir ng litrato ang conversations nila nang hindi niya alam kung sino. Investigador bang trabaho mo? Tanong ni Laura. Bahagyang natigilan at natawa si Alfir sa tanong niya. Of course not. But rest assured that I will do anything within my power to find who's behind this. So, don't worry. Don't be scared. And don't cry. Because I am here. I will protect you.
he assured. Napangiti na lang si Laura sa mga sinabi nito. Paano niya ba masusuklian ang kabutihang ginawa nito sa kanya? Nag-iwas siya ng tingin at napatingin sa pagkain na nasa bedside table. Nag-dinner ka na ba? Muling lumingon si Laura kay Alfie. She cuffed him, staring at her. Napakamot ito sa batok. No, not yet. Tugon nito. Paghatian na lang natin ito, ani Laura at kinuha ang tray para ilapit sa kanila ni Alfie. But that's your food. I can have mine later. Sabi naman ni Alfie. She shook her head. I don't really mind sharing this with you. So come and eat with me. She offered. Alright. Tugon ni Alfie na napangiti kay Laura. But in this case, we're going to share with the utensils. Are you comfortable with it or not? I can get my utensils if you are not comfortable. He asked. She waved her hand. I don't mind at all. You can have the first spoonful of food. Sabi niya. Ladies first. So you go ahead and take the first bite. Mabilis na tugon ni Alfie sa sinabi niya. Walang nagawa si Laura kundi ang maunang sumubo ng pagkain. Nakatingin lang si Alfie sa kanya habang ngumunguya siya. Inabot niya ang kutsara rito. Tinanggap naman iyon ni Alfie at nagsimula ring kumain. Parang ayos lang naman rito na isang kutsara lang ang gamit nila. Salitan sa kutsara at tahimik lang silang kumakain hanggang sa maubos nilang mga pagkain sa tray. Thank you for the dinner. Ani Alfie nang itabi na ni Laura ang mga walang lamang plato at mga ginamit na utensils. I hope na busog ka kahit hati lang tayo sa pagkain. Ani Laura. I'm perfectly full. Tugon naman ni Alfie. Seryoso ka ba? Kunti lang kayang nakain mo ngayon. Ani Laura. Alfie shrugged. Well, I don't really eat that much every dinner time. Napatango naman si Laura sa bagong nalaman niya tungkol kay Alfie. There you are. Sabay na napalingon si Alfie at Laura sa nagsalita. Iniwang bukas ni Alfie ang pinto ng kanyang silid kaya makikita sila ng mga dadaan. It was Emmanuel standing before the entrance of her room. Nakatingin ito sa kanila. Tumayo na si Alfie at kinuha ang tray. I'll step out now. Thanks again and rest well. Paalam nito at naglakad na palabas. Hinawakan nito ang doorknob at sinara ang pinto. Imbes na mahiga, tumayo siya at naglakad papunta sa terrace para panuorin ang mga bituin at buwan. Para na rin magpaantok. Hindi dapat siya matakot sa mga mangyayari kinabukasan at sa mga susunod pang araw. Dahil may mga taong katulad ni Alfie na handang gawin ang lahat para protektahan siya. Napangiti siya sa kanyang naisip. Malakas ang loob na bumalik siya sa kanyang silid at nagpahinga. Monday. Unang araw ni Laura sa eskwelahan kaya maaga siyang nag-ayos. Samantalang si Mera naman ay ginigising pa ni Kiyos. Mera, wake up! Or I'll kick this door open and trust me. You won't like it once I step in. He forewarned. Napabuntong hininga na lang si Laura habang nakatingin kay Kiyos na kanina pa nasa harap ng guest room na okupado ni Mera. Biglang bumukas ang pinto at naglakad palabas si Mera na medyo magulo pa ang buhok at mukhang bagong gising. Dahil medyo nakapikit pa ang singkit na mga mata. Napaatras at natahimik naman si Kiyos nang maglakad papalapit sa kanya si Mera at tumingkayad sa harap nito. Nanlaki ang mga mata ni Laura at Kiyos nang dumampi ang labi ni Mera sa bibig ng lalaki. Isang segundo lang yon at umayos na ng tayo si Mera at kinusot-kusot ang mga matang tumalikod para bumalik sa kanyang silid. Keep it down, Kai. Your voice irritates me. Narinig niyang sabi ni Mera bago ito tuluyang makapasok sa silid nito at muling isinara ang pinto. Pareho silang gulat na naiwan sa labas ni Kiyos, pero naunang nakabawi si Laura. Ngayon masabing hindi kayo magjowa. Ukaw ni Laura kay Kiyos. Napabaling ito ng tingin sa kanya. Mukhang gulat pa rin ito sa ginawa ni Mera. Umiling ito.
That was a misunderstanding. Maybe she's still sleepwalking. Tanggi ni Kiyo sa sinabi niya. How did you even know she's sleepwalks? Muling tanong ni Laura kay Kiyos. At ang hindi ito nakasagot ay nauna na siyang bumaba. Pumasok siya sa dining room at nadatnan si Emmanuel na naghahanda na ng mga pagkain, pang-agahan. Good morning, bati ni Laura. Good morning. Balik ni Manyo sa kanya at naupo na ito. Pagkaupo ni Laura ay dumating na si Kiyos na tumabi kay Emmanuel. You don't seem too excited for your first day of school, me. Biglang usal ni Manyo habang naghahain sa sariling plato si Lorelai at Mera. I hate going to school, Em, especially on its first day. Tugon naman ni Mera at binalingan si Laura. Nang mapayuko ito. Don't take it to heart. I don't hate you. It's just that my very existence normally hates schools. Paliwanag nito. Napatango na lang si Laura at nagpatuloy sa pagkain. Soar high, win high. Hiyaw ng mga cheerleaders. Sinalubong ng banda ang pagdating ng mga estudyante. Sa entrance na lang bumaba sina Laura at Mera. Dahil napakarami at kalat na kalat ang mga estudyante. At baka matagalan lang si Kiyos kung ipapasok pa ang sasakyan. Salamat Kuya Kay. Tatawagan ka na lang ni Ate Mera mamaya. Sagutin mo ani Laura kay Kiyos sabay ngisi. Why me? Biglang pagsali ni Mera. Bakit naman po hindi? Ikaw kaya yung may number sa kanya. Tugon naman ni Laura. Get his number din so you can call him yourself later. Sabi ni Mera. Hindi na, pasok na tayo. Baka matraffic pa rito si Kuya Kay. Kasalanan pa natin. Hinila na ni Laura si Mera papasok pagkatapos niyang kumaway rito. Where are we going? Tanong ni Mera. Hahanapin natin ang classroom ng first subject natin. Baka nandoon ng iba nating kaklase. Tugon ni Laura at tiningnan ang hawak na papel kung saan nakasulat ang kanilang schedule. Gusto niya ang atmosphere sa loob ng school. Napaka-welcoming ng dating dahil nakakalat halos lahat ng school staff para batiin at i-assist ang mga estudyante sa paghahanap ng mga rooms. Hindi na sila nagpatulong sa paghahanap dahil mabilis naman nilang nahanap ang Building A kung saan located ang classroom nila. Ito ang unang building na makikita nila pagpasok at pinakamalapit sa gate for entrance and exit. Are we going upstairs? Tanong ni Mera. Umiling si Laura. Hindi na kailangan. Ayun lang naman ang room. Itinuro niya ang room malapit sa hagdanan. May 2 classroom sa bawat palapag ng building. Pumasok sila sa ABM2. Last section sila dahil 2 section lang ang meron sa ABM. Pero ayos lang naman dahil maayos naman ang kwarto. Napakalawak ng loob para sa 40 students. High-tech ng karamihan sa kagamitan ng school. Balita niya, paperless daw dito dahil lahat ng test at exam ay naka-online na. Kaunti pa lang ang nasa loob ng classroom. Marahil nasa labas pa ang iba. Ikaw ang pumili kung saan tayo uupo. Ani Laura kay Mera para hindi na lalo sumama ang loob nito. I'm okay with here. Naupo ito sa pinakaunang upuan na nakahilera sa unahan. Hindi niya yon inaasahan dahil akala niya sa likuran sila upo. Napangiti siyang tumabi rito. Halos walang nag-occupy ng space sa harapan dahil karamihan sa mga estudyante ay nasa gitna o nasa likuran. Naupo lang sila ron hanggang sa nagsimula nang pumasok ang iba pa nilang mga kaklase. Would you girls mind if I sit here? Sabay na napabaling si Laura at Mera sa isa nilang kaklase nang magsalita ito. I'm Louie Dwagon, by the way. Nice to meet you ladies. Ngumiti ito at naupo sa tabi ni Laura. Dwagon. By any chance, are you related to the current mayor? Biglang tanong ni Mera. Tumango si Louie. He's my grandfather. I see. Tumango si Mera at hindi na nagsalita.
Hindi rin naman nagtagal ay dumating ang kanilang professor, kaya nag-uupuan ng lahat. Nagpakilala ito. I'll be your class advisor and also your business finance subject teacher. And he keeps on talking about his expectations from the class. And after that, he let the student introduce themselves one by one, like the usual first day activity. And the day goes on like that, with different subject teacher. Wow, I almost memorized the names after those multiple self-introductions. Ani Louie na kanina pa kinakausap si Laura. Bahagya namang natawa si Laura sa sinabi nito. Ako naman ay halos hindi na matanda ng mga pangalan nila sa sobrang dami natin. Tugon naman ni Laura. Tahimik lang sa tabi nila si Mera. Si Louie ang unang nakaklose niya sa loob ng classroom dahil hindi ito umalis sa tabi niya at sumabay pa sa kanilang kumain sa cafeteria. Naglakad na sila palabas ng gate dahil uwian na. By any chance, do you girls need a ride? I can give a lift. Biglang tanong ni Louie sa kanila ni Mera. Don't bother. Biglang sulpot ni Keyus. At kinuha ang bag nila ni Mera. I'll take them with me. Dagdag pa nito at nakatingin lang diretso sa mga mata ni Louie. Napansin niyang nabubuong tensyon sa pagitan ni Keyus at Louie, kaya inaya na niya si Keyus. Tara na Kuya Key. Medyo nakakapagod kasi ngayong araw. Sabi ni Laura. At hinila naman ni Mera si Keyus para sumunod dito sa kanila pupunta sa sasakyan. Nang makauwi ay si Alfie ang nadaanan nila sa loob. Nagbabasa ito ng libro sa isang sulok at nakaupo sa isang lazy sofa. Mabilis nitong isinara ang libro at tumayo nang mapansin sila. So, how's the first day? Tanong nito. Ang saya. I made a friends. Natutuwang sagot ni Laura. Boring as usual. Ibinagsak ni Mera ang sarili sa sofa. That guy a while ago. Biglang nagsalita si Keyus. Inilapag nito ang mga bag nila sa isa pang sofa. He's one of the grandson of the mayor, if I'm not mistaken. Pagpapatuloy nito at hinarap si Laura. Tumango naman si Laura. Tama ka. Louie Duago ng pangalan niya. Kaibigan namin na Ate Mera. Napasulyap si Keyus kay Mera na nakapikit lang. Correction. Your friend alone, not mine. I don't like him. Ani Mera. Bakit naman? I just don't. Mera briefly replied. Napabuntong hininga na lang si Laura. Get up, me. Emmanuel made an ice cream cake for you. It's in the fridge. Ani Keyus. Mabilis namang napatayo si Mera at naglakad papunta sa dining room na sinundan ni Keyus. Kaya naiwan sila ni Alfie. By any chance, does that person keep bothering you? Biglang tanong ni Alfie. Ang tinutukoy nito ay ang taong nagtitext sa kanya noong nasa sinahan sila. Umiling si Laura. Wala naman na akong natanggap na mensahe mula sa kanya. Napatango naman nito. If you receive any messages from unknown numbers, just inform me immediately. Sabi ni Alfie. I will. Tugon naman ni Laura. Anyways, I have to go now. Congratulations on your first day. May the luck be with you both on the following days. Ani Alfie bago ito lumabas ng bahay. Hinatid niya na lang ito ng tingin hanggang sa makalayo na ito. Ano ang magiging papel ni Louie sa buhay ni Laura? At sino ang stalker ng dalaga? Abangan ang karugtong.